Batas na korniyan kay Bagsik. Pistolero sinabi ang dahilan bakit nanalo si Boy Sloot kay Jabo. At Doc nagsalita na sa issue ng laglagan. Alamin natin ang mga yan, so tara. Mahigit isang buwan na nga ang nakalipas ang i-upload ng Flip Top ang Royal Rumble noong Ahon 16 Day 1 kung saan kasali si GL. Kaya nireview na ito ni Batas. Maganda ang performance sa pinakita ni Killan. Hindi ako gaya mo na naglalagay ng patibong. Mas masakit mong kagat kapag walang pain. Subukan mo lang mag-connect. Isang cut ka lang sa akin. 30. Isa-isang mabibigyan. Makikita nyo pag nagmano-mano. Magkakadugo kayong apat kahit di kayo magkaano-ano. At GL. Pero at least, nakaangat-angat kayo. Kaya tong battle gagatasan. Sa sobrang taas ng pag-ascend, abot nyo na yung aking talampakan. Sa performance ng tatlo, tila naiwan ng dalawa na si Bagsik at Atoms. Hindi nga nagustuhan ni Batas ang performance na pinakita ni Bagsik dahil sa na-personal daw ito nang wala lang. Dahil hindi ito naging effective sa mga tao. May mga angle pa si Bagsik na sinita ni Batas. Bakit niya ginamit yun? Pero yung pinag-iba lang natin, kasama ko yung nanay ko at tatay habang umaakyat ng stage. Kaya kahit na anong achievements man ang iyong maipakita, Ang corny nyo naman, pare. Nagbabattle kayo dyan, pinag-uusapan yung eskwela ng graduation. Astig si Bagsik. Kasama niya magulang niya nag-graduate. Si GL hindi. Tag-ina yan. Talagang ina-angle nyo sa battle yan, pare. Dahil. ang masakit, dapat Diba? Yun yung problema minsan sa mga ganyang angle. Tingnan mo, hindi siya naging effective. Tas yung crowd, tingnan mo, naging tulog. So, naging kupal ka lang for nothing. Alam mo yun, parang okay, edgy, gumawa ka, pinersonal mo sa atake. Pero, hindi effective. So, at the end of the day, wala. Naging kupal ka lang na tao. Yun yung ano dun bottom line dun Parang it is what it is. Pero yun siya Kasi ayaw kong sabihin na justified kapag naging effective, kapag bumenta sa crowd, kapag naging malakas yung round, di ba? Hindi kasi hindi ako nag-a-agree sa ganun. Tas ngayon pa na ganyan, So, wala lang. Parang pinakita mo lang na, okay, ano ka pala, ganyan pala yung pagkatao mo. Parang gano'n. Tapos, syempre, sasabihin mo hindi, battle lang yan Sa battle lang yan. Pero, hindi naging effective sa battle. Tapos, nabitawan mo na yung mga salitang yun. Yun na yun. Yeah. Di ko dinamay yung panay-damay, yun ang pinakabastos. Oh, astig. Astig, tangina. Tangina, ang ganda. Napaka. Hindi binanggit ni isang beses. Yun na yun, kumbaga doon lang. Parang personal na ayaw ni GLC. Bagsik. okay naman yung material ko, siguro nung round Hindi. 1. Parang Sa kabilang balita naman, nireview na nga din ni Pistolero ang mga battles ng Langit Lupa Tournament at inuna niya nga ang controversial na labang Jabo vs Boy Sloot dahil marami nagsasabi na dapat kay Boy Sloot ang panalo. Kahit nga si Pistolero, ito din ang nakita at pinaliwanag niya nga bakit para sa kanya nakuha ni Boy Sloot ang panalo sa naging laban nito kay Jabo. Malakas yung pinakita ni Jabo, no doubt. Maganda yung pinaggagawa niya dun sa round 3. Pero sa kabilang banda, parang masasabi ko na mas maraming naging moments yung linya ni Boy Sloot. Mas komplikado. Mas pwede mong sabihin na mas may effort yung mga linya ni Jabo. Pero para sa akin, pwede mong sabihin na hindi kasalanan ni Boy Sloot na nagawa niyang effortless na magpalanding ng punchline. Kasi at the end of the day, yung mga napapalanding niya naman is on point. Parang pumabor sa kanya yung dito sa kung paano ko pinapanood at sa kung paano siya niyakap ng crowd.
parang pumabor sa kanya yung entabladong tinutungtungan niya eh. Parang ganun yung nangyari. Yung fail sa round 1, pwede mo kaya ko sinabi na si Jabu yung panalo doon kasi ayun nga yung nakikita ko eh. Tinitignan ko doon sa part na baka magaan lang panoorin si Boys Loot kaya siya nakakakuha ng moment habang si Jabu naman is sumusuntok talaga. Pero pagdating nung round 2 at round 3, parang hindi mo na pwedeng i-blame kay kay Boys Loot eh. Since ayun na yun eh. Ibig sabihin, pwedeng pumabor sa kanya talaga yung ikot ng laban. Pumabor sa sa kwento nung naging laban since makikita mo nga na yung karakter ni Jabu dito is medyo contradict sa kung anong karakter ni Boys Loot. Parang na kay Jabu yung bigat, na kay Jabu yung bully na vibe, na kay Jabu yung maangas na vibe, na kay Jabu yung mayabang na vibe, habang si Boys Loot dito lang talaga, chill lang. Parang makikita mo na sobrang inosente, sobrang wholesome lang nung vibe niya. Rason kung bakit effortless niyang kinuha yung tono dito sa round 3. Magaganda yung mga punto niya, maganda yung naging ikot ng story anong laban. Although hindi lahat ng punchline na nare-react ng crowd para sa akin dumudos, pero masasabi mo na marami pa rin siyang decent na dos dito sa sa round na to. So tingin ko sa round 3, hindi ganun kalaki, pero hindi din slight lang, pero kay Boys Loot ako sa round 3. So ang naging ikot sa kung paano ko pinanood is round 1 Jabo, round 2 Boys Loot, round 3 Boys Loot. Check natin kung paano. At sa huling balita, patuloy ngang usap-usapan sa naging trending kamakailan na upload ng laglagan na Rap Battle League sa pagitan ni Cascade at Doc dahil sa pagbasag ng itlog sa ulo ni Cascade at pagbawi ni Cascade ng suntok. Dahil nga dito sinabi ni Doc na sinet up daw siya at agad nga naglabas ng pahayag ang laglagan na malabo yun mangyari. Ilang araw lang ang lumipas, nagpa-interview na din si Doc at nagsalita na din ito tungkol sa paano daw niya nasabi na na-set up siya ng laglagan. Set up yung pangyayari kasi imblis na... So, bale, tingin mo talaga, ikaw, opinion mo, parang set up talaga Oo, yung kasi nangyari. ang sabi nila, walang gagalaw sa akin eh. Okay. Respeto nila ako. Kung sino man daw gumalaw sa akin, tatablahin nila. Pero pagdating doon, sabi, ano pa talagang gusto mo? Sabi ko, sapakin mo yung sumapak sa akin. Tapos di nila magawa. Sabi ko, ako yung tinabla nila that time na yun. Kasi lahat sila galit sa akin eh. At dagdag pa ni Doc, mas malala pa lang gagawin niya kung hindi siya nakakita ng itlog. Dahil daw dapat alimasag ang dadalhin niyang props dahil sa linyang crab mentality at ipapasipit niya daw sana yung ilong ni Cascade. Ipaliwanag mo, ano ba talaga ang nangyari nung araw na yon? Bakit may itlog? Saan ba yung idea ng itlog? Sige, Saan ikwento. nagsimula yun? Ano ba, sige. Ang pangyayari kasi niyan, talaga, bumili ako doon sa may Federal KTV bar sa may General Trias. Event namin ng laglagan. That time na kasama ko yung mga anak ko, bumili kami ng Mighty Ban. Tapos sabi ko bumili ako ng Camel. Tapos nakita ko may itlog. Sabi ko may itlog. Tinanong ko magkano. Sabi ko, "Tay, magkano po itlog?" Sabi sa akin, 10. Pabili ako isa. Tapos yun yung naisip ko na magiging props ko sa crab mentality. So, kasi wala akong mahanap na wala akong mahanap na alimasag that time. Number 1 is, ang kailangan mong hanapin doon is alimasag dapat. Oo. Wala. Sana. So, wala. May nakita itlog. Itlog. Crab rin yun, yung shell. Paano lang ganito, paano kung crab ang nakita mo at nadala mo nung rap battle na yun? Papasipit ko sana siya. Yung ilong niya. So kayo ba mga kuis, tingin nyo kung alimasag kaya talaga ang dala ni Doc at pinasipit niya ang ilong ni Cascade? Tingin nyo, hindi lang siguro sapok ang inabot ni Doc? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.